Good morning. Tara magbasa na tayo nating libro guys. Magandang balita. Biblia, 28 January 2025. Nandito na tayo sa aklat ng Hebreo chapter 3, higit si Jesus kay Moises. Pakisabayan ako ng basa ng pari-pareho tayo dito matuto sa salita ng Diyos at sa history na rin ni Jesus. Hebreo chapter 3 verse 1, mga kapatid sa pananampalataya at kasama sa pagkatawag ng Diyos, alalahanin ninyo si Jesus, ang sugo ng Diyos at ang pinakapunong pari ng ating pananampalataya. Verse 2, tapat siya sa Diyos na pumili sa kanya tulad ni Moises na naging tapat sa buong sambahayan ng Diyos. Verse 3, kung ang nagtayo ng bahay ay mas marangal kaysa sa bahay, gayon din naman lalong marangal si Jesus kaysa kay Moises. Verse 4, bawat bahay ay may tagapagtayo, ngunit ang Diyos lamang ang nagtayo ng lahat ng bagay. Verse 5, si Moises ay naging tapat bilang isang lingkod sa buong sambahayan ng Diyos upang magpatutuo sa mga bagay na ihahayag sa mga darating na panahon. Verse 6, subalit si Kristo ay tapat bilang anak na namumuno sa sambahayan ng Diyos at tayo ang kanyang sambahayan, kaya't matibay ang ating pag-asa at hindi natin ikinahihiya. Kapahingahan para sa sambahayan ng Diyos. Verse 7, kaya tulad ng sinabi ng Espiritu Santo, kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos. Verse 8, iyang inyong puso huwag patigasin tulad noong maghimagsik ang inyong mga ninuno doon sa ilang nang subukin nila ako. Verse 9, ako ay tinuksot, doon ay sinubok ng inyong magulang bagamat nakita nila ang mga ginawa ko sa loob ng 40 taon. Verse 10, kaya't napuot ako sa kanila at sinabi ko, lagi silang lumalayo sa akin, ang mga utos ko'y ayaw nilang sundin. Verse 11, kaya't sa galit ko, ako ay sumumpang hindi mararating ang lupang pangakong aking inilaan. Verse 12, mga kapatid, ingatan ninyong huwag maging masama ang sinuman sa inyo at mawala ng pananampalataya hanggang sa kanyang talikuran ang Diyos na buhay. Verse 13, sa halip magtulungan kayo araw-araw habang ang panahon ay matatawag pang ngayon upang walang sinumang madaya sa inyo at maging alipin ng kasalanan. Verse 14, sapagkat tayong lahat ay kasama ni Kristo sa gawain kung mananatiling matatag hanggang sa wakas ang ating pananalig na ating ipinakita noong tayo unang sumampalataya. Verse 15, ito nga ang sinasabi sa kasulatan, kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, iyang inyong puso'y huwag patigasin tulad noong kayo'y maghimagsik sa Diyos. Verse 16, sino ang naghimagsik laban sa Diyos kahit na narinig nila ang kanyang tinig? Hindi ba't ang lahat ng inilabas ni Moises sa Ehipto? Verse 17, at kanino nagalit ang Diyos sa loob ng 40 taon? Hindi ba't sa mga nagkasala at namatay sa ilang? Verse 18, at sino ang tinutukoy niya ng kanyang sabihin, hindi sila makakapagpahinga sa piling ko? Hindi ba't ang mga taong ayaw sumunod? Verse 19, maliwanag kung ganoon, kaya't hindi sila nakapasok sa lupang pangako dahil sa kawalan ng pananampalataya sa Diyos. Verse 4, kaya nga habang nanatili ang pangako ng Diyos na tayo makakapasok at makakapagpahinga sa piling niya, mag-ingat kayo at baka mayroon sa inyong hindi makatanggap ng pangakong ito. Verse 2, sapagkat tulad nila ay napakinggan din natin ang magandang balita, ngunit hindi nila pinakinabangan ang balitang kanilang narinig dahil hindi nila ito tinanggap ng may pananampalataya. Verse 3, tayong mga sumampalataya ang nakatanggap ng kapahingahang ipinangako, ito'y ayon sa kanyang sinabi, sa galit ko'y aking isinumpa, hindi sila makakapasok at hindi makakapagpahinga sa aking piling. Sinabi niya ito kahit tapos na ang kanyang mga gagawin mula nang likhain ang sanlibutan. Verse 4, sapagkat sinasabi sa isang bahagi ng kasulatan ang tungkol sa ikapitong araw, at sa ikapitong araw nagpahinga ang Diyos sa kanyang paglikha. Verse 5, at muli pang sinabi, hindi sila makakapasok at makakapagpahinga sa aking piling. Verse 6, ang mga unang nakarinig ng magandang balita ay hindi nakapasok at nakapagpahinga dahil hindi sila sumampalataya. Ngunit may mga inaanyayahan
paring magpahinga sa piling ng Diyos. Verse 7, kaya't muling nagtakda ang Diyos ng isa pang araw na tinawag niya ngayon. Pagkalipas ng mahabang panahon, sinabi sa pamamagitan ni David sa kasulutang nabanggit, ngayon kapag narinig ninyo ang tinig ng Diyos, iyang inyong puso'y huwag patigasin. Hebreo chapter 4 verse 8, kung ang mga tao noon ay nabigyan ni Josue ng lubos na kapahingahan, hindi sana ipinangako pa ng Diyos ang tungkol sa isa pang araw ng kapahingahan. Verse 9, kung paanong nagpahinga ang Diyos sa ikapitong araw, mayroon ding kapahingahang nakalaan sa mga taong sumasampalataya sa Diyos. Verse 10, sapagkat ang sino mang makapasok at makapagpahinga sa piling ng Diyos ay magpapahinga rin sa kanyang paggawa tulad ng Diyos na nagpahinga sa kanyang paglikha. Verse 11, kaya't sikapin nating makamtan ang kapahingahang iyon at huwag mabigong tulad ng mga hindi sumasampalataya. Verse 12, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at buto at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng tao. Verse 13, walang makakapagtago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin at sa kanya tayo mananagot. Si Jesus ang pinakapunong pari. Hebreo chapter 4 verse 14, kaya nga magpakatatag tayo sa ating pananampalataya dahil mayroon tayong dakilang pinakapunong pari na pumasok na sa kalangitan, doon mismo sa harap ng Diyos. Siya ay walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Verse 15, ang ating pinakapunong paring ito ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan sapagkat tulad natin, tinukso siya sa lahat ng paraan, subalit kailanmay hindi siya nagkasala. Verse 16, Hebreo chapter 4 verse 16, kaya't huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at kalinga sa panahon ng ating pangangailangan. Hebreo chapter 5 verse 1, ang bawat pinakapunong pari ay pinili mula sa mga tao at inilagay sa ganoong tungkulin upang maglingkod sa Diyos para sa mga tao. Siya ang nag-aalay ng mga kaloob at mga handog para mapatawad ang mga kasalanan. Verse 2, nadarama niya ang kahinaan ng mga mangmang at ng mga naliligaw ng landas sapagkat siya ay mahina ring tulad nila. Verse 3, at dahil sa kanyang kahinaan, kinakailangan siya mag-alay ng handog hindi lamang para sa kasalanan ng iba, kundi para sa kanya ring mga kasalanan. Verse 4, ang karangalan ng pagiging pinakapunong pari ay hindi maaaring makamtan ni naman sa kanyang sariling kagustuhan. Ang Diyos ang pumili sa kanya tulad ng pagkapili kay Aaron. Verse 5, gayon din naman hindi itinaas na Kristo ang kanyang sarili upang maging pinakapunong pari. Siya'y pinili ng Diyos na nagsabi sa kanya, ikaw ang aking anak, mula ngayon ako na ang iyong ama. Verse 6, sinabi rin niya sa ibang bahagi ng kasulatan, ikaw ay pari magpakailanman ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Verse 7, nung si Jesus ay namumuhay pa rito sa lupa, siya ay nanalangin at lumuluhang nakiusap sa Diyos na makakapagligtas sa kanya sa kamatayan at dininig siya ng Diyos dahil sa lubusan siyang nagpapakumbaba. Verse 8, kahit na siya ay anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamagitan ng pagtitiis. Verse 9, at nang siya maging ganap, siya ay naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat na mga sumusunod sa kanyang kalooban. Verse 10, minarapat ng Diyos na siya ay gawing pinakapunong pari ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Babala laban sa pagtalikod, Hebreo chapter 5 verse 11. Marami pa kaming masasabi tungkol sa bagay na ito, ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo sapagkat napakabagal ninyong umanawa. Verse 12, dapat sana'y mga tagapagturo na kayo, subalit hanggang ngayon kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin tungkol sa mga salita ng Diyos. Dapat sana'y kumakain na kayo ng matigas na pagkain, ngunit hanggang ngayon gatas pa lamang ang inyong kaya. Verse 13, ang sanggol pa ay nabubuhay sa gatas at kulang pa ang kaalaman sa salita ng katwiran. Hebreo chapter 5 verse 14,
Ang matigas na pagkain ay para sa may sapat na gulang at marunong ng kumilala ng mabutit masama. Hebreo chapter 6 verse 1. Kaya't iwanan na natin ang mga panimulang aralin tungkol kay Kristo at magpatuloy na tayo sa mga araling para sa mga may sapat na pangunawa na. Tigilan na natin ang muling paglagay ng pundasyon tungkol sa pagtalikod sa mga gawang walang kabuluhan at tungkol sa pananampalataya sa Diyos. Verse 2, tungkol sa mga iba't ibang seremonya ng paglilinis ng pagpatong ng verse 2 guys. Hebreo chapter 6 verse 2, tungkol sa mga iba't ibang seremonya ng paglilinis at pagpapatong ng mga kamay at tungkol sa muling pagkabuhay ng mga patay at sa hatol na walang hanggan. Verse 3, magpatuloy na tayo at iyan ang gagawin namin kung kaloobin ng Diyos. Verse 4, kung loloobin ng Diyos. Verse 4, ulitin ko yung verse 3 guys. Hebreo chapter 6 verse 3, magpatuloy na tayo at iyan ang gagawin namin kung loloobin ng Diyos. Verse 4, sapagkat paano pang magsisisi at manunumbalik ang mga tumalikod na sa kanilang pananampalataya, dati naliwanagan na sila, nakalasap ng makalangit na kaloob at naging kabilang sa mga tumanggap ng Espiritu Santo. Verse 5, nakalasap na rin sila ng kabutihan ng salita ng Diyos at nakadama ng kapangyarihan ng Diyos na lubusang mahahayag sa panahong darating. Verse 6, kapag sila tumalikod pagkatapos malasap ang lahat, hindi na sila maaari pang maakay sa pagsisisi at mapanunumbalik sapagkat muli nilang ipinapako sa krus at inilalantad sa kahiyan ang anak ng Diyos. Verse 7, sapagkat pinagpapala ng Diyos ang lupang pagkatapos tumanggap ng masaganang ulan ay sinisibulan ng halamang pinapakinabangan ng mga magsasaka. Verse 8, subalit kung mga damo at halamang matitinik ang tumutubo doon, walang kabuluhan ang lupang iyon at ito ay nanganganib pang sumpain ng Diyos. Ito ay tutupukin sa apoy. Dahan-dahan guys para mabigkas niyo mabuti. Verse 9, sumandal na ako kasi nga masakit yung likod ko. Linagyan ko na nga yan ng kating ko, yung balikat ko eh. Alam niyo guys, maraming tayong nararamdamang sakit sa kasukasuan kaya ganon. Ulitin ko yung verse 8. Subalit kung mga damo, Hebreo chapter 6 verse 8. Subalit kung mga damo at halamang matitinik ang tumutubo doon, walang kabuluhan ang lupang iyon at ito ay nanganganib pang sumpain ng Diyos. Ito ay tutupukin sa apoy. Verse 9, mga minamahal, kahit ganito ang sinasabi namin, natitiyak namin na nasa mas mabuti kayong kalagayan patungkol sa inyong kaligtasan. Verse 10, makatarungan ang Diyos, hindi niyan malilimutan ang inyong ginawa at ang pagmamahal na inyong ipinakita at hanggang ngayon ipinapakita sa pamamagitan ng paglilingkod ninyo sa mga hinirang ng Diyos. Verse 11, ang nais namin ay patuloy na magsumikap hanggang wakas ang bawat isa sa inyo upang makamtan ninyo ang inyong inaasahan. Verse 12, kaya't huwag kayong maging tamad, tularan ninyo ang mga taong dahil sa kanilang pagtitiis at pananalig sa Diyos ay tumatanggap ng mga ipinangako niya. Tiyak ang pangako ng Diyos. Hebreo chapter 6 verse 13, nang mangako ang Diyos kay Abraham, siya ay nanumpa na tutuparin niya ang kanyang pangako. Dahil wala nang nakakahigit pa sa kanya, nanumpa siya sa sarili niyang pangalan. Verse 4, sinabi niya, ipinapangako ko na lubos kitang pagpapalain at ang lahing magmumula sa iyo ay aking pararamihin. Verse 15, matyagang naghintay si Abraham at natanggap naman niya ang ipinangako sa kanya. Verse 16, nanunumpa ang mga tao sa pangalan ng isang nakakahigit sa kanila. At sa pamamagitan ng panunumpang ito'y pinapagtibay ang usapan. Verse 17, gayon din naman pinagtibay ng Diyos ang kanyang pangako sa pamamagitan ng panunumpa upang ipakita sa kanyang mga pinangakuan na hindi mababago ang kanyang layunin. Verse 18, hindi nagbabago at hindi man lang nagsisinungaling ang Diyos tungkol sa dalawang bagay na ito, ang kanyang pangako at sumpa.
Kaya tayong nakatagpo ng kanyang kalinga ay panatag ang loob na umaasa sa mga pangako niya. Verse 19, ang pag-asang ito ang siyang matibay at matatag na angkla ng ating buhay at ito'y umaabot hanggang sa kabila ng tabing ng templo hanggang sa dakong kabanal-banalan. Hebreo chapter 6 verse 20, si Jesus ay naunang pumasok doon alang-alang sa atin at naging pinakapunong pari magpakailanman ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Ang paring si Melchizedek, Hebreo chapter 7 verse 1, si Melchizedek ay hari ng Salem at pari ng katastasang Diyos. Nang pabalik na si Abraham mula sa pagpuksa sa mga hari, sinalubong siya ni Melchizedek. At sinabi sa kanya, pagpalain ka ng Panginoon. Verse 2, ibinigay ni Abraham kay Melchizedek ang ikasampung bahagi ng lahat ng nasamsam niya mula sa labanan. Ang unang kahulugan ng pangalang Melchizedek ay hari ng katwiran, at dahil siya ay hari din ng Salem, ibig sabihin siya ay hari ng kapayapaan. Verse 3, walang nabanggit tungkol sa kanyang ama at ina o sa angkang pinagmulan niya. Hindi rin natala ang kanyang kapanganakan o kamatayan tulad ng anak ng Diyos. Siya ay pari magpakailanman. Verse 4, tingnan ninyo kung gaano kadakila si Melchizedek. Ipinagkaloob sa kanya ni Abraham na ating ninuno ang ikasampung bahagi na nang nasamsam niya mula sa labanan. Verse 5, ayon sa kautusan, ang mga pari mula sa angkan ni Levi ay binigyan ng karapatang kunin ang ikasampung bahagi ng pag-aari ng mga Israelita na kanilang mga kapatid, kahit ang mga ito ay mula rin kay Abraham. Verse 6, si Melchizedek ay hindi kabilang sa lipi ni Levi, ngunit tumanggap siya ng ikasampung bahagi mula kay Abraham at pinagpala niya ang taong ito na pinangakuan ng Diyos. Verse 7, nalalaman ng lahat na ang nagbibigay ng pagpapala ay higit na dakila kaysa pinagpapala. Verse 8, ang mga Levita na tumatanggap ng ikasampung bahagi ay may kamatayan, ngunit buhay si Melchizedek ayon sa kasulatan. Verse 9, kaya't masasabi na rin na maging si Levi na tumatanggap ng ikasampung bahagi ay nagbigay rin ng ikasampung bahagi sa pamamagitan ni Abraham. Verse 10, sapagkat masasabing si Levi ay nasa katawan pa ng kanyang ninonong si Abraham nang ito'y salubungin ni Melchizedek. Verse 11, ang kautusan ay ibinigay ng Diyos sa mga Israelita kung ang pagiging ganap ay nakamtan sa pamamagitan ng mga paring mula sa angkan ni Levi. Hindi na sana kinailangan pa ang ibang pari ayon sa pagkapari ni Melchizedek na iba sa pagkapari ni Aaron. Verse 12, kapag binago ang pagkapari, kailangan ding baguhin ang kautusan. Verse 13, ang ating Panginoon ang paring itinutukoy dito, kabilang siya sa ibang angkan, at wala isa man sa angkan niya ang naglingkod bilang pare. Verse 14, alam ng lahat na siya ay mula sa angkan ni Juda at hindi binanggit ni Moises ang angkang ito nang sabihin niya ang tungkol sa mga pare. Ibang pare tulad ni Melchizedek. Hebreo chapter 7 verse 15, ang bagay na ito ay lalo pang naging maliwanag nang magkaroon ng ibang pari ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Verse 16, naging pari siya dahil sa kapangyarihan ng buhay na kailan may hindi matatapos at hindi dahil sa lahing pinagmulan ayon sa hinihingi ng kautusan. Verse 70, sapagkat ito ang sinasabi ng kasulatan tungkol sa kanya, ikaw ay pari magpakailanman ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Verse 18, kaya nga inalis ang naunang alituntunin dahil sa ito'y mahina at walang bisa. Verse 19, sapagkat walang sinumang nakiging ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises, higit na mabuti ang bagong pag-asang tinanggap natin ngayon, sapagkat sa pamamagitan nito'y nakakalapit na tayo sa Diyos. Verse 20, ang Diyos ay hindi nanunumpa nang gawin niyang pari ang iba. Verse 21, ngunit nanumpa siya nang gawin niyang pari si Jesus ayon sa sinabi niya. Ang Panginoon ay sumumpa at hindi siya magbabago ng isip, ikaw ay pari magpakailanman. Verse 22, dahil sa pagkakaibang ito, si Jesus ang siyang katiyakan ng mas mabuting tipan. Verse 23, bukod dito, kailangan noon ang maraming pari dahil namamatay sila at hindi nakakapagpatuloy sa panunungkulan. Verse 24, Hebreo chapter 7 verse 24.
Ngunit si Jesus ay buhay magpakailanman, kaya't walang katapusan ang kanyang pagkapari. Verse 25, dahil dito, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamagitan niya, sapagkat siya ay nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Verse 26, sa makatuwid si Jesus kung ganoon ang pinakapunong paring nakakatugon sa ating pangangailangan. Siya ay banal, walang kasalanan, ni kapintasan man inihiwalay sa mga makasalanan at itinaas sa kalangitan. Verse 27, hindi siya katulad ng ibang mga pinakapunong pari na kailangan pang mag-alay ng mga handog araw-araw, unay para sa sarili nilang kasalanan at pagkatapos para sa kasalanan ng mga tao. Minsan lamang naghandog si Jesus at ito'y magpakailanman nang ihandog niya ang kanyang sarili. Verse 28, may kahinaan na ang mga pinakapunong pari na pinili ayon sa kautusan, ngunit ang dakilang pinakapunong pari na pinili ayon sa panunumpa ay ang anak na ginawang ganap magpakailanman, at ang ipinangako ng Diyos ay huling dumating kaysa sa kautusan. Bukas na itong chapter 8, guys. May oras pa ba tayo? Hindi ko nga alam eh. Sige, basahin na natin yung chapter 8. Hebreo chapter 8, si Jesus ang ating pinakapunong pari. Hebreo chapter 8 verse 1, ito ang buod na ang aming sinasabi, tayo ay may pinakapunong pari na nakaupo sa kanan ng trono ng kataas-taasan. Verse 2, siya ay naglilingkod doon sa tunay na dakong banal sa tuldang itinayo ng Panginoon at hindi ng tao. Verse 3, tungkulin ng bawat pinakapunong pari ang mag-alay na mga kaloob at mga handog, kaya't kailangan ang ating pinakapunong pari kaya kailangan ng ating pinakapunong pari ay mayroon ding ihahandog. Verse 4, sa lupa ay hindi siya maaring maging pari sapagkat mayroon ng mga paring naghahandog na mga kaloob ayon sa kautusan. Verse 5, ang paglilingkod ng mga ito ay larawan lamang ng nasa langit, sapagkat nang itatayo na ni Moises ang tolda mahigpit na ipinagbilin sa kanya ng Diyos ang ganito, gagawin mo ang lahat ayon sa huwarang ipinakita ko sa iyo sa bundok. Verse 6, ngunit ang paglilingkod na ipinagkaloob kay Jesus ay higit na dakila kaysa ipinagkaloob sa kanila, dahil siya ay tagapamagitan ng isang tipan na higit na mabuti, sapagkat ang tipang ito ay nababatay sa mas maiinam na pangako. Verse 7, kung walang kakulangan ng unang tipan, hindi na sana nangangailangan pa ng pangalawa. Verse 8, ngunit nakita ng Diyos ang pagkukulang ng kanyang bayan, kaya't sinabi niya, darating ang mga araw, sabi ng Panginoon, nagagawa ako ng bagong kasunduan sa Israel at sa Juda. Verse 9, hindi tulad ng kasunduang ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang ilabas ko sila sa Ehipto, sapagkat hindi sila naging tapat sa pakikipagtipan sa akin, kaya't sila aking pinabayaan. Verse 10, ganito ang gagawin kong kasunduan sa bayan ng Israel pagdating ng panahon, sabi ng Panginoon, itatanim ko sa kanilang pag-iisip ang aking mga utos. Isusulat ko ito sa kanilang puso. Ako ang kanilang magiging Diyos at sila ang aking magiging bayan. Verse 11, hindi na kailangang turuan ang isa't isa at sabihin kilalanin mo ang Panginoon, sapagkat ako'y makikilala nilang lahat mula sa pinakaaba hanggang sa pinakadakila. Verse 12, sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at kalilimutan ko na ang kanilang mga kasamaan. Hebreo chapter 8 verse 13, nang sabihin ng Diyos ang tungkol sa bagong kasunduan, pinawalang bisa na niya ang una, at anumang pinapawalang bisa at naluluma ay malapit nang mawala. Kaya nga tinatanong ko, guys, dapat i-update na rin nila ang pagkasulat dito sa Biblia, kasi may mga bago ng pangyayari ngayon dyan sa Israel, so kumbaga sanang hindi siya nasasali dito. Sa generation ba natin, di ba, iba na yung mga namumuno? Wala. Kumbaga sa iba na yung mga pangyayari compare dito sa mga nakasulat sa mga nakaraan nilang nangyari sa Israel. So, aywan ko kung kailan ulit maglilimbag ng ng magandang balita, tapos ilalagay na yung sa generation ba natin, kasi lumang generation ito Kaya nga lagi kong sinasabi, Father God, bakit laging
Kapag sa bawat libro guys ng history, katulad sa atin sa Pilipinas, yung mga famous yun ang nasusulat, diba? Mga famous na tao. Yung mga kilalang kilala, well, mga presidente, yun. Siguro yung panahon nila, sila rin yung mga famous na tao. Yung sa henerasyon nila, Melchizedek, yan. Yun, sila rin siguro yung mga famous. Kaya nasusulat sila sa libro ng Magandang Balita, Biblia. Bye everyone. God bless.